Ngayon pa lang, sasabihan ko na kayo na pasensya na kung ang mga content natin ngayon is puro Bicol ride. Parang lumuwag yung driving light ko ah. Once na pumunta kayo dito sa Pagbilao, once na dumaan kayo dito sa Pagbilao, doble ingat. Kahit truck, iniiwasan yung lubak na yan. Ayan o, yung pababa na yan. May malaki akong problema sa motor ko ngayon. Nakupok, ngayon ko lang napansin. Nabasag. Pahangin muna. At ramdam ko na malambot ang aking gulong. 30 harap. Uy, maghangin ka. Meron na naman, bahala kang sa buhay mo. Wala eh, ayaw maglagay ng hangin. Eh di, takbo na muna natin ito na walang masyadong hangin. Pero still, may naman pa rin naman tong gulong natin. Sadyang may mga times lang talaga na nag-iinarte ako. Kasi malayo-layo rin tong biyahe natin. Matik yan, Bicol na naman. Kaya dapat nasa good condition ang ating PSI. Kaya kapag may nakita tayong gas station, panginan na lang natin, and then yun, biyahe na tayo ulit. But anyway guys, Don Vinci here. Like I've said, another Bicol ride. Ngayon pa lang, sasabihan ko na kayo na pasensya na kung ang mga content natin ngayon is puro Bicol ride. Kasi may nakita ko nag-comment nung nakaraan sa vlog ko na yun nga, umay na daw siya kasi Bicol ride na naman daw. Sorry na kung ganun. It's just that may certain situation lang talaga kami ngayon ni Casey na in time sabi rin namin sa inyo. Pero for now, please understand yung status ng aming relationship, which is long distance. Na nagiging sistema kasi mag-i-stay ako sa Bicol ng mga siguro isang linggo, and then uuwi ako dito sa Cavite, mag-i-stay din ng mga almost 2 weeks din ganyan, and then biyahe ulit. Kumbaga nangyayari, it's either once or twice a month ang pag-uwi ko sa Bicol. Hanap na lang kami ng diskarte na kung saan yung hindi na ako tipo masyado nag-uwi-uwi ng Bicol. Parang mag-i-stay na ng mas matagal doon, tapos dito sa Cavite stay ng mas maikli, parang ganun. But basta, bahala na. O nang maging namin, sitwasyon namin, no? So gamit natin ulit ngayon is ating Supra GTR 150. Actually, may binili akong second hand muffler for this bike. Kaya kung mapapansin nyo, ewan ko kung naririnig ng aking camera na DJI, hindi ganun kalakas ang kanyang tunog. Kasi nga, like I've said sa mga previous vlogs ko, especially nung nagpakabit ako ng Calcal muffler sa aking Raider 150 Fi, sawang-sawa na ako sa maingay na motor. Yes, sawang-sawa na ako sa maingay na motor. Kaya napabili ako ng power pipe for this Supra GTR 150. Naging problema nga lang, since naka-remap na ang ECU neto, nag-iba na naman ang takbo when it comes to changing a muffler. Nawalan siya ng dulo ulit, tulad na nangyari sa Raider 150 Fi ko nung nagkabit ako ng throttle body. Pagdating sa 6 gear tapos high RPM, ang nangyayari, wala siyang hatak. Para siya nag-limit. Kaya yun din ang isang reason sa pag-uwi ko ng Bicol para ipatono ang ECU na to kala Kuya Jobert. And by the way nga pala guys, sa mga gusto magpa-remap o magpa-retune na kanilang ECU kala Kuya Jobert at napanood nyo ang vlogs ko about sa kanila, pakita nyo lang yung screenshot na naka-follow kayo sa akin. At the same time, yun nga, napanood nyo yung video ko about sa mga remap ECU ko kala Kuya Jobert. With that being said, bibigyan kayo ni Kuya Jobert ng special discount sa pag-remap tsaka sa pag-retune. Kaya solid talaga niya ni Kuya Jobert. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako Kuya Jobert para sa pag-asikaso ng mga motorcycle namin. Time check tayo. Malis tayo sa Kawit ng 4:15 AM. Nandito na tayo sa may Malagasang. Next stopover natin, gas station. So hey guys, medyo mahaba ang ating intro, pero update ko na lang kayo kapag may ganap-ganap na sa ating biyahe, okay? 5 minutes later. Parang lumuwag yung driving light ko ah. Parang umaalog ng umaalog. Tingin na muna ang gas station dito. Tapos check natin. Check nga muna natin. Ayun, luwag nga. Yung parang mismong kumakabit sa driving light ng lumuwag. Itong bolt na to. Ipitan na lang natin, may tools naman tayo eh. Yan ang wag na wag nyong kakalimutan, magdala ng tools. Hindi mo yung masasabi kung kailan kayo abutan ng aberya.
Naku, ayaw nang humigpit. Umpisa pa lang ng ating biyahe. At eto na agad. Ayaw oh. Ayaw humigpit. Bitin siya eh. Tapos yung parang thread nung mismong driving light, parang wala nang kapit. So, mangyayari na ito, tatanggalin muna natin yung driving light. Yan. So, yun. So, nagbiblink na rin pala ako. So, ang mangyayari, baka magpagas na ako dito. Kaya, yan nga pala yung ating muffler, guys. Mukha lang siya stock. Pero ano to? MVR1 na muffler. Second hand ko na lang siya nabili. At the same time, pinakalkal ko yan kay Ian. Sorry, wala akong comparison ng tunog ng MVR1 sa kinalkal ni Ian. Pero in my opinion, para sa akin lang naman, much better kung ipakalkal nyo rin yung MVR1 nyo. Kasi kasing tunog lang ng MVR1 stock na muffler. Baka parang kung naghahanap ka ng extra tunog, baka ma-disappoint ka kasi hindi ganun kalutong ang kanyang tunog. Halos katunog niya lang din talaga yung stock na muffler. Kaya dito ang ginawa namin ni Ian, pinakalkal ko sa kanya, kinabitan niya ng mas malaking screen, tapos nilagyan niya ng steel wool para mas malutong yung tunog. So yan yung naririnig nyo ngayon. Pero ang naging problema ko lang is hindi nakatono ang ECU dito sa MVR1. Kaya yun ang gagawin natin. But anyway guys, madilim mo ba? Update na lang kung ano man mangyari sa biyahe natin. 10 seconds later. Anyway, yun nga guys, nagpa full tank na tayo dito sa may silang. 240 pesos, full tank, 4.2 liters. Supra GTR natin ngayon. Dati napaabot ko to ng 200 kilometers eh. Kaya ganun na ulit ang gagawin natin. Ang next na full tank ko, kapag na-reach na natin ang certain kilometers, which is siguro mga 180 kilometers, ganyan. Para to be safe lang. Para hindi tayo magtulak habang nasa biyahe. Anyway, yun nga, dito na ako sa may silang. Another dilim ulit na footage. Pasensya na guys. Pag medyo lumiwaliwanag na at meron tayong ma-update sa inyo, yun, ganoon na lang gagawin ko. Balita-balitaan na lang ulit, okay? Guys, so yun, nandito na ako sa may Pagbilao. Pero mukhang kailangan ko ng magkapote. Hindi ko na naman mapapakita sa inyo yung mga lubak. Pero yun nga, once na pumunta kayo dito sa Pagbilao, once na dumaan kayo dito sa Pagbilao, doble ingat, lalalim ang mga lubak. Don't trust the asphalt as usual, kasi doon madalas yung mga malalalim na lubak. Kaya dito pa rin tayo sa may sementado. Ayun na, laban naman no, nakita nyo yun? Ayun na, nabulal-bulala ako. Pero ayan, wag na wag nyong pagkakatiwalaan yung asfalto guys, kasi nandyan yung mga lubak. Kaya dito lang kayo lagi sa sementado, kasi dito sa sementado walang walang lubak dito. May ilan pero hindi naman yung talaga nakakabasag ng mags. Ayan pa oh, nasa gitna. Once na nalingat ka, iyak ka. Parang ganun. Although malayo pa lang naman, makikita mo na. Pero syempre, doesn't mean yun lang yung lubak na madadaanan mo. Kasi nga, sunod-sunod yan. Basta wag kang pakampante talaga dito sa Pagbilao. Ayan, tulad yan no. May minor ako kasi may mga lubak ko. Oo, diba? Ayun, lalim nun no. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag nandito kayo sa asfalto, syempre, kung hindi nyo rin kabisado yung lugar, mag-minor kayo para mas madali nyo makita rin yung lubak. Ito, ayan, itong gitna na yan. Sunod-sunod yan. Tapos meron pa dyan sa babang yan. Kahit truck, iniiwasan yung lubak na yan. Ayan, no? Yung pababa na yan. Pero ayan, no? Tingnan nyo. Tipong ang bilis ng takbo mo, tapos di mo nakita yan. Naku, iyak. Tapos ito pa, sunod-sunod yan, no? Kala mo Reyes. Ayan. Lagi kong pinapaalala sa inyo, especially sa mga nakapanood ng vlog ko, kung sakali man may kilala kayong tropa or kayo mismo uuwi ng Bicol, doble ingat dito sa Pagbilao. Wag na wag nyong pagkakatiwalaan yung asphaltong kalsada. Dito lang kayo lagi sa sementado. O yan guys, I hope maiwasan na yan. Ang dami ko na nagawang video ganito, ang dami ko na ring na-advisean at ang dami na rin natulungan. Pero syempre, mas okay pa rin talaga kung may iwasan natin yung mga hindi aware dito sa pagbiyahe papuntang Bicol. But yun, since lumalakas na ang ulan guys, tagalin ko muna tong aking camera, susuot akong kapote, and then update na lang kung saan ako abutan ng tila ng ulan. Okay? Moments later.
Nagbe-blink na rin pala ako guys. Baka mangyari na ito after ko makalagpas ng bypass ng Gumaka, saka ako magpapagas. Sana magtuloy-tuloy na tong good weather. Gumanda-ganda na rin yung pace natin. Tuloy-tuloy naman na tong biyahe natin. You all know the drill. Enjoy the last ride. Nice, grabe. Aray ko. Picturean lang muna natin to. Di kompleto vehicle ride natin pag walang picture dito. Uy, nalagyan na ng sticker. Bawal yan eh. Ilang oras na tayo po biyahe? Time check. Kung check ko yung aking cellphone is 9:22. Ilang oras na tayo po biyahe? Bumulis tayo sa Kawit ng alas 4. 5 hours na rin tayo bumabiyahe. Di na, babakpakin ko na to guys. Eto na, approaching na tayo ng Tagkawayan. I guess di na ako magpa-vlog dito. Kasi baka puro reklamo lang ang marinig nyo. Di ko alam saan ako naputol. Biglang namatay yung aking camera eh. Uy, grabe na yung lubak dito. So, mahaba-haba ang biyahe natin mula dito sa Tagkawayan guys. Kaya ganun, update na lang. Sakali man ako abutan ng biyahe ko, okay? Yo, dito na ako si Pokot. Di ko alam kung anong oras na, pero baka magpahinga muna ako guys. Gutom na rin ako eh. Aga pa rin naman yata. Tsaka nagbiblink na rin ang aking gas gauge. So maya maya papagas tayo. After siguro mga nakaka ano na rin tayo no? Nakaka 150 kilometers. So kakain lang ako dito ng parang lugaw dito sa Sipokot. And then pagas, sabay bakbak. Full tank, pula. Ay, natanggal. Wala. Natanggal yung ano, yung box. Naku po. Ay, full tank boss pula. Kaya ba 260, 270 boss? Kaya ba? May malaki akong problema sa motor ko ngayon. Naku po, ngayon ko lang napansin itong ano natin, bracket o yung kabitan ng top box. Kaya pala nag-aalog-alog kanina. Thank you. Hindi ko lang alam kung aabot pa yan hanggang ano, Albay. Basag. Hindi ko lang sure kung may nabibiling ganyan. Wala, dahan-dahan na tayo na ito. Hindi na tayo pwede basta-basta malubak. Basag yung pinaka-stopper nung ano, top box. Sabi ni. Basta talaga may pinaplano akong gawin. May nangyayaring hindi maganda. Like for example, ayan. Bago pa ako bumiyahe dito sa pabikol, na nasa isip ko na is tanggalin na yung bracket ng aking GTR. Since ayoko na sana gumamit pa ng top box.
Parang nakaka-feel ako ng sagabal lang. Parang ganun. Since nag-iwan na ako ng maraming damit kala Casey, para kada babiyahe ako dito, wala na akong dadaling na damit. Tapos ako ngayon kasi may tropa ako na bibili ng aking riding boots. Pwede ko naman ibagyong kung tutusin. Pero sabi ko, para hindi masyado hassle, magdadala na ako ng top box. Kaya yun naman ang top box ko ngayon. Yung kapote, nandyan yung riding boots, nandyan din yung extra ko na sapatos. Yun lang ang laman. And sabi ko rin, bago ako bumiyahe dito, pagka uwi ko from Bicol to Cavite, saka ako natatanggalin etong bracket na to. At yun nga, hindi na ako magta-top box. Kasi sa totoo lang, nakaka-compromise siya. Especially during cornering. Pinaplano ko na, at na nga yung nangyari, nabasag yung mismong kabitan ng top box. Buti na lang, hindi nalaglag. Kaya pala may naririnig ko kanina, kako ano yung kumakanansing-kanansing na yun. Dito ko lang sa may sipokot napansin na basag na pala yung kanyang parang stopper. Hindi ko sure kung saan part ng biyahe ko nabasag yan. Pero suspecha ko dun sa may papunta na dito sa may sipokot, kasi may nadaanan ako na biglang palalim na kalsada. Eto, chill na lang tayo guys, kasi nga mahirap na malaglagan ng top box. Yung top box walang problema, I mean goods to goods ba yung top box. Pero yung mismong stopper ng base plate, yun ang may problema. Yun ang kailangan palitan. Kaya pag nakalagpas na tayo na dito na sipokot, kahit pa paano wala na masyado tayong lubak na dadaanan. Pero yun nga, chill na lang tayo, kasi mahirap na matanggal yung top box na yan, no? Kita ko, makalog-alog siya ngayon, no? So yun, update na lang ulit guys, okay? 82 kilometers later. Yo guys! Grabe, nandito na ako sa UAS. Medyo nagpapakita si Mayon. Bali hindi na ako nakabili nung parang stopper dito sa aking top box, kasi umabot naman siya dito sa may UAS mula si Pokot na hindi natatanggal or hindi kumakalas. Ang mangyayari nito, baka kala Casey na lang ako bumili ng stopper para dito sa aking top box. So yun, kanina rin pala nagpagas ako dun sa may si Pokot. Nagpagas ako ng 270 pesos at ang nakarga is 4 liters. So basically, kada talaga nagbiblink na itong aking Supra GTR 150, meron pa siyang natitira na 1 liter pa, mga ganon. So pwede pa siyang umabot ng another siguro 40 km per liter. Ganyan. So ang total na nagastos natin sa gas, almost 800 na rin. Or to be specific, 790 pesos guys ang ating fuel expense. Ay ganda oh. Ayan, ang hinihintay ko, magpakita ka. Sheesh. Diba? Mesmerize muna tayo sa ganda ni Mayon. Yung tipong kahit nakakadaan ko lang dito, kakagaling ko lang dito, 1 week pa lang akong nasa Cavite ko tutusin, na-miss ko agad yung kagandahan ni Mayon. But gano'n ko tayo, yun nga, talaga gusto ko si GTR, ang tipid sa gas. Pag nandun tayo sa Ginubatan, bigyan ko kayo ng update kung ilang oras na tayo bumabiyahe. So yun guys, nandito na tayo, malapit ka na sa Casey. Tingnan ko muna kung anong oras na, para kahit paano may reference tayo. 1:10 PM. So ano oras tayo mali sa Cavite? Alas 4, no? Yun, 9 hours din. 9 hours, tapos yung pahinga natin 30 minutes. Hindi na masama. Ayan, parang ganyan na lagi yung oras ng biyahe ko. Pagbiyahe ng Cavite or pagbiyahe dito sa Bicol. Pero hindi ko matandaan paano ko nabit yung 8 hours. Kasi pagkakaalam ko, nung gamit ko yung MT-15, may times na 8 hours ko lang binyahe. Laki rin talaga advantage ng mga malalaki ang tangke when it comes to Bicol, right? Still, hindi na rin masama kasi narating tayo sa Bicol ng ligtas. At the same time, hindi rin biro ang magkaroon ng ganyang klaseng oras, kasi basically endurance na rin to kung tutusin. Hindi lang motor, kundi yung rider. But yun guys, maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Ito ka na tatapusin ang vlog na to. You know drill. Ride safe. Peace out. Ang sakit ng likod ko, grabe. Pagod ako. Ay, gotta get it, 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 gotta get it. Ay, ay, gotta get it, gotta get it, gotta get it, gotta get it. Gotta get it, ay, ay.